Yung kalaban ko yan. Pag matamaan ko yan, putol ulo yan. Kasabay sa pagpasok ng 2025, mainit pa rin ang usap-usapan sa mga Pinoy boxing fans ang posibleng sagupaan ng angas ng Pinas, John Riel Casimero, laban sa monster ng Japan na Oya Inoue. Sa kasalukuyan, kinikilala si Inoue bilang hari ng Super Bantamweight Division, ngunit ayon sa mga taga-suporta ni Cuadro Alas, tila namimili umano ito ng mga kalaban at iniiwasan si Casimero. Lalo pang lumakas ang usapin matapos pabagsakin ng Mexicanong si Luis Nery si Inoue. Kaya naman ang tanong ng marami, paano kung ang suntok ni Casimero ang tumama? Matatapos pa kaya ni Inoue ang laban? But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it! Oh. Dahil dito, hati ang opinyon ng mga Pinoy boxing fans. May mga naniniwalang kayang talunin ni Casimero si Inoue, habang ang iba naman ay nagagalit sa style ni Cuadro Alas. Ngunit ang lahat ng ito ay matutuldukan lamang kung may kasa na ang kanilang laban, isang laban na naudlot dahil sa COVID-19 pandemic, at mula noon ay umiwas na ang kampo ni Inoue. Upang lalo nating maunawaan kung gaano ba kalakas itong si Casimero na iniiwasan ni Inoue. Habang isang taon na naghihintay kay Inoue sa Amerika at hindi sumipot ang hapon, itinapat si Casimero sa isang knockout artist mula Africa, ang undefeated fighter na si Duke Mika ng Ghana, na may bansag na babyface Terminator dahil sa lakas ng kanyang kamao at tibay ng katawan. Bagamat underdog sa laban, hindi dapat maliitin si Mika. Bukod sa pagiging undefeated ni Mika na may 24 na panalo at 19 dito, ay tinapos niya sa knockouts. May 75% knockout rate siya at impresibong 166 na panalo at 6 lang ang talo sa amateur record. Lumaban din siya sa London Olympics at naging WBO International Bantamweight Champion. Dahil dito, marami ang naniwala na kaya niyang pabagsakin si Casimero. Determinado siyang kunin ang WBO Bantamweight belt at idagdag si Casimero sa kanyang listahan ng mga napabagsak. People will see a good boxing and I think I'll give good performance and I'm gonna bring the title back home to Ghana. Ngunit ayon kay Casimero, hindi siya natatakot kay Mika. Galit pa nga siya at ibubuhos niya sa laban ang kanyang galit at inis kay Inoue at Bob Arum. Kawawa to si Doc Micah kasi siya yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Bob Arum sa akin. Si Micah talaga yung yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Ang kanilang sagupaan ay ginanap sa Mohegan Sun Casino, Uncasville, USA. Sa unang round, agad na bumitaw ng matitinding suntok si Micah. Sinusubukan ang tibay ni Casimero. Pero tila bakal ang panga ng Pinoy boxer, hindi man lang natinag sa mga suntok ng African champion. Sa ikalawang round, matinding palitan ng suntok ang naganap. Pareho nilang gustong tapusin agad ang laban. Ngunit habang tinatamaan, mas lalo pang naging agresibo si Casimero. Unti-unting umatras si Mika nang matikman ang lakas ng suntok ng Cuadro Alas. Isang solidong suntok mula kay Casimero ang nagpabagsak kay Mika.
Tumayo pa ang Ghanaian fighter at lumaban, pero ramdam na ang kanyang panghihina. Pilit niyang ipinakita ang tibay niya. Lumabas pa nga ang kanyang dila na tila nangaasar. Ngunit sa ikatlong round, nagdesisyon si Casimero na tapusin ang paghihirap ng Aprikano. Mula sa isang solidong uppercut ang tumama kay Micah, napuruhan ito. Dahil dito, inawat ng referee ang laban upang maiwasan ang mas matinding pinsala sa African champion. Panalo si Casimero via technical knockout sa round 3. Dahil sa panalong ito, mas lalong nagkaroon ng dahilan ang kampo ni Naoya Inoue at Bob Arum para iwasan si Casimero. Kung natuloy kaya ang laban ni Casimero at Inoue, babagsak din kaya si Inoue? Ano sa tingin nyo? Ilagay nyo na ang inyong opinyon at banggitin na rin kung saan kayo nanonood para malaman natin kung hanggang saan umabot ang ating video. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.